Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Sa gabing ito, ang akin pong topic ay pinamagatang ang abortion o pagpapalaglag ay isang malaking pagkakamali o kasalanan. Sa akin pong pagsusurvey, may kaibigan po akong nakausap na hindi daw po pwedeng maging basihan ang Biblia laban sa abortion o pagpapalaglag. At hindi rin daw po pwedeng maging basihan ang Biblia na ang buhay daw po ay nagsisimula sa isang paglihi. So, sinagot ko po ito. Sabi ko po sa kanya, bagamat po walang binanggit sa Biblia na ang abortion po ay isang kasalanan, pwede pa rin po naman natin na ipunin ang lahat ng kasulatan na nagsasabi po na ang buhay ay nagsisimula po sa isang paglihi. Meron po na mga talata na nagsasabi po na ang buhay po talaga ay nagsisimula sa paglilihi ng isang ina. Matatagpuan po natin sa Job chapter 10 verse 8. Sabi po doon ni Job, kayo po ang gumawa at humubog sa akin. At ngayon, kayo rin ang sisira sa akin. Ibig sabihin po, ang maaari lamang na bumawi ng ating buhay ay ang Panginoong Diyos na lumikha po sa bawat isa sa atin. Matatagpuan din po natin ito sa Awit chapter 22 verse 9 to 10. Ngunit kayo ang naglaba sa akin sa sinapupunan ng aking ina, at mula noong dumidede pa ako, ay iningatan mo akong lubos. Sabi rin po ng Awit 139 verse 13 to 15, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin, kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo sapagkat kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gaway kahanga-hanga. Nakita niyo na ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Binanggit din po sa Isaiah chapter 44 verse 2, sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na lumikha at tumutulong sa iyo. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod na pinili ko. Sabi rin po sa Lucas chapter 1 verse 41, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. So, may mga karagdagan po na talata sa Biblia na makakita natin. Hindi ko na po babasahin po ito. Sa Genesis chapter 16 verse 11 at Genesis 25 verse 21 to 22. Tapos po, Hosea chapter 12 verse 2 at ang Romans chapter 9 verse 10 to 11. So, ang katotohanan po na sinasabi ng mga talatang ito ay ang buhay po ay nagsisimula sa isang paglihi. Dahil po nung si Rebecca ay naglihi sa kambal, hindi lang sa kung ano po yung magiging kalabasan nito, kundi siya po ay naglihi ng buhay na hinihingahan ng Panginoon. At maliwanag po na sabi ng Santiago chapter 2 verse 26, ang kaluluwa ay ang prinsipyo na nagbibigay buhay sa katawan. So kung gayon, ang isang batang dinadala ng isang ina sa sinapupunan ay may buhay. Kaya
ang pagpatay or pagpapalaglag po ng isang inosenteng bata sa loob ng ating sinapupunan ay isa pong pwedeng sabihing pagpatay. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpalaglag or hindi tayo pwedeng magpa-abort dahil ito'y isang malaking kasalanan. So, yan lang po. Sana po ay naintindihan niyo po yung aking sinabi. Maraming salamat po.